Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Sister Jelly ng ROG Marilao na magbabahagi po sa inyo ng Word of God. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay nananalangin, Panginoon, na kami po ay samahan mo sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po na ang bawat isa sa amin na makakapakinig ng pagbabako ng iyong salita, Panginoon, ay maramdaman po namin, Ama, nakasama ka po namin sa aming pag-aaral ng iyong salita. Amen. Ang ibababa ko pong verse ay ang Lucas chapter 16 verse 19:31. Ang parabula ng mayamang lalaki at si Lazaro. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain sa araw-araw. May isa naman pulubing nagngangalang Lazaro na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at doon matapunan man lang sa hapag ng mayaman at doon nilapitan siya ng mga aso at dinilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at tinilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta riyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan mo, Moises, ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan ang kahit isang patay na muling nabuhay." Amen. Yun po yung buhay po dito sa lupa. Nung nabubuhay po ang mayaman, nagpapasasa po. Dahil syempre maraming pera, lahat po nagagawa. Ngunit si Lazaro po na isang pulubi, hirap siya na naghihintay lang po siya dun sa may dadaanan ng mayaman na siya po ay man lang ay may malaglag na pagkain para iyon ay kainin niya. Hanggang sa, di po ba, puro sugat nga po siya na dinidilaan po ng aso. Kasi nga po may sugat siya. Sa kakaawa-awa po ang kalagayan niya nun dito sa lupa. Ngayon, nung sila po ay namatay, una pong namatay ang mayaman. Nung namatay po ang mayaman, doon po siya dumanas ng kahirapan. Iyon po yung nagdudusa po siya doon sa kabilang buhay. Naghihirap.
nagsisisi po siya pero huli na. Yun po yung buhay niya doon sa kabilang buhay, sa dagat-dagatang apoy. Kung ikukumpara niyo po yung buhay niya dito nung nandito siya sa lupa, napakasasa po niya, ginhawa niya po sa buhay. Ayun, doon po siya dumanas ng hirap sa kabilang buhay. At ang pulubi naman po na si Lazaro, ngayon po doon sa piling ni Lord, doon po siya sa langit napunta, masaya po siyang inaaliw doon. Kasi po wala na po siyang mga gutom, wala po siyang paghihirap, puro saya na po ang nararamdaman niya. Kesa po dito sa lupa, gutom, hirap, ganun po ang dinanas niya dito. Yun po yung dito ko po nakita ang tatlong bagay na nakita ko po sa buhay na dito sa lupa at buhay sa kabilang buhay. Yun po yung una, yun pong maging mapagmahal sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga po dito sa verse 29, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Yun po, yung tayo po na nandito po tayo sa lupa. Dapat po nagagawa rin po natin yung magpahayag ng salita ng Diyos. Dapat po nagagawa din po natin yung magbasa ng Biblia. At pag may kausap tayo, sharean din po natin ang Word of God na nakuha natin ayon dito po sa Biblia na nabasa natin. Dapat po ginagawa din po natin yun dito sa lupa hanggat nandito tayo. Ngayon, yun din po, yung pangalawa po, yung gumawa ng kabutihan, makita ang Diyos sa iyong mga gawa. Dapat po maging mahabagin po tayo, maawain. Yung pong puso natin, dapat lagi nating nararamdaman na may habag, may awa. Yun po, na kung ano po yung nakikita natin sa paligid natin, dapat po may pandama tayo. Yun pong mga nakikita natin na halimbawa po, yung mga pulubi, or di po ba yung mga may palakad-lakad na nasisiraan ng bait, na dala ng problema, di po ba yung lalo silang nagkakasakit, lalo po silang ang isip nila, hindi po talaga magno-normal dahil sila po yung nagugutom. Yung po mga ganung tao na nakikita natin sa kalsada, sa ating kapaligiran, dapat po, yun naaabutan natin kahit isang pirasong biskwit, tubig, hindi naman po kawalan yun sa atin kung tayo po ay nagbibigay ng ganun sa kanila at nakakapag-abot. Yun po. Tapos yun pong yun nga po, yung dapat may pandama tayo sa kausap natin, yung kausap natin, nakapwa natin, na nadadama po dapat natin kung sila ba may pinagdadaan ng mabigat, nadadama po yun eh. Hindi ko lang po alam kung lahat. Ako po kasi, nadadama ko po yung kausap ko sa salita pa lang na parang, alam mo po yung nadadama mo kung may pinagdadaanan siya. Kung hindi man po natin maramdaman kung ano yung pinagdadaanan niya, pero mararamdaman po natin yun. Pwede naman po natin siyang tanungin kung ano ba ang problema niya, ganon. Kasi minsan hindi po natin alam na may problema siya na ang kailangan lang pala panalangin natin, panalangin ng kung sino man pwedeng manalangin. Yun po yung dapat nating ginagawa. Saka po yung mga may sakit, na hindi man po natin kilala at alam po natin may sakit, pwede naman po tayong manalangin kahit hindi po natin sasabihin sa kanila. Ipapanalangin po natin sila. Ako po, yun po yung na-share ko po kasi ako po, may narinig o may nalaman na merong may sakit o may sakit si ganon, may sakit si ganon. Ano po, talaga pong sa sarili ko po na talagang pag nalaman ko na po yun, kung sa ko pong nararamdaman nananalangin na po ako na ang taong yun, pagalingin mo po, kung ano man po ang kanyang karamdaman, ganun po. Saka, hindi ko po alam na nararamdaman po talaga yung awa, nandun ko po yung awa na, limbawa po, minsan naglalakad lang po ako, may nakakita po ako na nagtitinda,
Tapos yung pong nagtitinda, makikita ko po na hindi naman medyo alam mo po yung hirap. Alam niyo po, paglagpas ko po dun sa tinitinda niya, nananalangin na po ako na, Lord, tulungan mo po na mabili po ang tinda niya, kawawa naman po. Ayun, ganun po yung parang nakasanayan ko na po. Yun po. Saka, ano din po, yung may pangatlo pa po dito na maging seryoso sa kaligtasan. Para po wag tayong magaya dun sa mayaman, di po ba? Na nagsisisi siya pero huli na. Yun po yung makikita po natin na sabi nga po sa verse 26, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta dito. Dito po makikita po natin yung pagkakaiba ng, di po ba may dalawang bangin, may bangin nga di ba? May dalawang bangin na yung isa, ako po dito, nakita ko po talaga na totoo, may langit at may impyerno. Na kung saan ka pupunta, kung gagawa po tayo ng mabuti hanggat nandito tayo sa lupa at gumagawa tayo ng mabuti na kung ano ang kalooban ng Diyos. 'Di ba? Nakakasunod tayo. Tapos hanggang sa yun nga po yung mga gusto niya na nakakapagbahagi tayo ng salita niya, nakakasimba tayo pag araw ng linggo, nakakagawa rin tayo ng nakakapagbigay, nakakatulong kahit konti. Iyon po alam po natin na iyon po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Iyon po yung gusto niya. Ngayon, kung hindi po tayo susunod sa kanyang kalooban, hindi tayo marunong humingi ng tawad, saan po ba tayo pupunta? Hindi po ba? Sa dagat-dagatang apoy. Iyon po yung nakita natin dito sa verse po na to. Dito po sa binasa ko na chapter po na to. At ang conclusion na po tayo. Yun pong, para po sa akin, ang conclusion ko po dito is, yung pong, di po ba, walang kwenta ang pera, ang maraming pera, maraming kayamanan, kung wala naman po tayong oras at panahon sa Diyos, na may-ari po ng buhay natin. Hanggat nabubuhay po tayo dito sa mundong ibabaw, dapat po marunong tayong sumunod sa kanyang kalooban. Di po ba? Kasi totoo naman pala at totoo po na may langit at may impyerno. Mag-share po ako ng konti dito na meron po talagang langit at may impyerno. Meron po akong neighbor na matanda na nun. Senior na siya. Talagang matanda na po siya. Naging kaibigan ko po siya. Nung siya po namatay na po siya. Tapos lagi ko po siyang napapaginipan. Kahit sa panaginip, nagkikwento siya sa akin ng tungkol sa nangyayari sa mga anak niya dito sa lupa. Ang pinagtatakan ko po, paano niya nalalaman yon? At kaya ko rin po nalaman na alam niya na totoo yung sinasabi niya sa akin sa panaginip. Nung pong may patay na nakipaglibing ako, doon ko po nakasama sa libing ang kanyang pong manugang, anak, na nagkwento po sa akin na yung po palang kwento ng kaibigan kong matanda na ito, doon sa kabilang buhay, na siya, di ba, patay na po siya. Totoo po pala, na ako po yung nakakaalam na totoo po kasi ayon po sa kwento nung manugang at saka po nung anak. Na talaga nga pong namumroblema siya kasi nag-aaway daw po yung anak, yung kuya at saka yung bunso. Ang bunso po doon is kumari ko, yung babae. Yun nga po, na kumari ko siya. Doon ko po nalaman na, ay, sabi ko, Gara, paano kayang nalaman yun? Wala na siya, patay na. Yun po. Tapos yung huling-huling panaginip ko po, ang sabi po sa akin ni nanay po kasi tawag ko doon, sabi niya po sa akin, nahihirapan siya. Mahirap daw po doon. Sabi ko, bakit, Nay? Wala, basta sabi lang po niya, nahihirapan ako, Jel. Yun lang po sabi niya. Tapos po nagising na ako. Nung huling panaginip ko na po noon, na matagal na po, kumakaway na po siya sa akin. Mula po noon, di ko na po siya napaginipan. Kaya po ayon sa binasa natin, totoo po na pag dito tayo sa lupa, saka correction po nga pala, meron po, nung nandito po siya sa lupa, ako po mismo nakakita kung ano ang buhay niya dito sa lupa. Kung anong klaseng tao siya.
Pero matanda na po siya ha. Yung hindi po siya, basta iba po yung mga ginagawa niya. Totoo po na pag tayo dito sa lupa, hindi tayo naging masunurin sa Diyos, dadanasin po talaga natin yun sa dagat-dagatang apoy. Iyon po yung verse ko dito na, di po ba, yung sabi nga po, di po ba, sabi ni Abraham dito, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagduro sa riyan. Sabi niya, di po ba, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta riyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Amen. Iyon po yung isang katotohanan na dapat po talaga tayo susunod kung ano ang kalooban ng Diyos at lakaran po natin ayon sa kanyang kagustuhan. Alam po natin na hindi naman po yun perfect, pero hindi po natin mape-perfect, pero at least nakakasunod po tayong kalooban. Yun lang po, amen po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na to, Panginoon, at muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon, oras, upang kami po ay makapag-aral na iyong salita. At alam po namin, Panginoon, na kami po ay may natutunan sa oras na to sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.